Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Friday na po mga idol. Marami na naman matutuwang mga lasenggo nito, mga Lodi, no? So ayan, mag-update tayo ngayon. Medyo malupit mga update natin ngayon mga Lodi. Matitindi mga news natin mga Lod. So kumapit kayo ha. Medyo kakaiba yung mga news natin ngayon. Di natin alam kung saan tayo pupunta, kung ano mangyayari. So, malulupit. So, yan. Mag-like muna kayo mga Lodi bago ang lahat. Syempre, ayun ang pinakamalupit na request ni Kuya Jeblo at libre lang po ang mag-like mga idol, no? Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe kayo. Alam nyo ba, 40 o 8 o 60% ng mga nanonood sa channel natin di pa nakasubscribe. So, ano pang ginagawa nyo mga Lodi? Subscribe na kayo. Paano kayo maging updated niyan everyday, di ba? Nanguto pa. Ngayon, mag-update na tayo. So, ito yung chart natin kahapon na ginawa tungkol sa ano to sa XRP. No? So, mukhang totoo yung mangyayaring sinabi ng ating isang nag-comment sa atin na February 1. No? February 1 magmambabasag yan mga Kuya Jeblo, sabi. So, dito yung February 1 yan. Mga Lodi, kung titignan nyo dito. So, nasa 31 tayo ngayon. So, yan dito mag-start yung February 1, mga Lodi. Sa tingin nyo ba gaganon yan bago bumasag ng pababa or pataas? So, ayun yung ihintayin natin mga idol. No? So, unahin naman na natin itong update tayo dun sa news natin kahapon sa nagbanggaan. So, sabi dito ni Trump, the airplane was on a perfect and routine line of approach to the airport. So, nasa linya po yung yung airplane. Nasa tamang linya siya. The helicopter was going straight at the airplane for an extended period of time. It is a clear night. The lights on the plane were blazing, so maliwanag yung sa airplane. Why didn't the helicopter go up or down or return? 'Di ba? So talagang parang sinadyang suruin po ng helicopter yung airplane. Why didn't the control tower tell the helicopter what to do instead of asking if they saw the plane? This is a bad situation. Ang hirap tuloy. Ano pa nila yung gunting? This is a bad situation that looks like it should have been prevented. Not good. Sabi ni Papa Donald, mga Lodi, no? So, alam niyo wala pa yung wala pa yung mga listahan ng mga nasawi, mga idol, pero maraming speculation mga Lodi na baka merong mga importanteng tao it's either dun sa airplane or dun sa helicopter. So hintayin na lang natin kung ano mangyayari dyan, no? Another news. Maya tayo sa crypto, medyo mainit yung crypto natin, malulupit mga Lodi. Another news natin, eto mainit din to. Give me the scissor, bilis. Ito na pala, Pepe. Nabuksan na ni Papa. President Trump issues warning to BRICS and threatens 100% tariffs if they attempt to replace the US dollar. So sabi dito ng BRICS News, no? The idea that the BRICS countries are trying to remove away from the dollar while we stand by and watch is over. Grabe, ginalit niyo si Papa Donald. No? I-ditch niyo yung dollar? Bahala kayo, huwag kayo dito sa amin. Kung gusto niyo dito, 100% tariff We are going to require a commitment from these seemingly hostile countries that they will neither create a new BRICS currency, mukhang malupit to nor back any other currency to replace the mighty US dollar, or they will face 100 tariffs that should expect to say goodbye to selling into the wonderful US economy. So, ayun na yung nila. Parang banta ni Donald Trump, no? Kung hindi nyo kumbaga kung kakalabanin yung US dollar, wag nyo nang isipin na magano rito. Makipag ano ba yun? Sa Tagalog, malalim ng Tagalog. Makipag palitan ng produkto. Tala kaya yun naisip ko, mali Basta yun, alam nyo na yun. They can go find another soccer nation. There is no chance that BRICS will replace the US dollar in international trade.
or anywhere else. And any country that tries should say hello to tariffs and goodbye to America. So ayan na, ang laki ng banta ni Trump diyan, mga lodi. So mag-iisip ngayon diyan yung mga world leader. Sila Xi Jinping, si ano, problema ngayon si Putin, anak ng kamote naman yan, no? Gagawin si Putin, no? Hindi natin kahit si Papa Donald, anong gagawin natin dito? Bye-bye na tayo sa US na lang. Oh, alam nga naman si China lang tayo makipag ano. Okay, hindi ko malaman yung words na yun. Makipagtalaktaan ba tayo? Basta yun. Ayun, hanapin, hindi ako makatulog nito. Basta yun, no? Makipagpalitan ng something. Basta yun, no? Yun. So, ayun yung banta ni Trump, no? Pero, speaking of Trump coins, mga lodi, several Donald Trump branded merch website enable meme coin Trump payments via Solana Pay. So tumatanggap na po ng Trump yung mga gustong bumili ng mga merch, no, ni Trump, no, para daw tumaas yung Trump, walang utility eh. So kailangan magkaroon. Ba't di niya pa sinama si Melania dito? Ano ba naman yan? Hindi niya ba love yung misis niya? Nalugmok na sa ilalim yung mga bumili ng Melania. Ito naman, merong post si Satoshi sa mga SHIB Army. Sabi dito, 1 billion SHIB burn, no? So ayan, no, kumbaga tuloy-tuloy pa rin po na sa shadow kasi wala sila sa mainstream ngayon. Ang mga nasa mainstream, BTC, XRP, Solana, Ethereum, XLM, HBAR, sila yung mga ngayon, nasa hype ngayon. So yung Shiba Inu, kahit na hindi sila na-hype, tuloy-tuloy pa rin yung burning nila, mga idol. So good news pa rin to, syempre sa mga SHIB Army, mga lodi, no? So ayan, eto naman malupit sa atin ngayon, mga lodi, sa Bulacan. Bulacanos line up to WorldCoin Iris Scan airdrop. So ang nangyari dito, mga lodi, i-scan yung alam niyo na to, 'di ba, sa WorldCoin? Dati meron tayong WorldCoin eh. 'Di ba? Kumbaga, ini-scan nila yung yung mata mo. Hindi ko alam kung ba't nila ginagawa 'yon. Ay, ba dito? Saan ba 'yun? I-scan nila yung mata mo, mga idol. Ayan, so ang haba ng pila, mga idol. Ang kapalit ata is 2.5 and then magkakaroon ka ng airdrop, mga lodi, no? Ayan, kasi sa ko to nakita eh, sa Bitpinas eh. Hanapin natin Bitpinas. Check natin ha. So eto, makikita nyo, Bulacan residents line up for eye scans in exchange for crypto airdrop worth around 5,400 pesos. So pero dito, mga idol, makikita natin 2.5 daw ata, and then airdrop yung tira. Parang ganun eh. Sino mga taga Bulacan na malapit dito? Barangay San Jose, Bulacan, Bulacan. Install the WorldCoin app. Verify your identity on the orb located in Bulacan. I'm inviting you to install World app here. Ayan na yung link, no? You will get a total of 45 WorldCoin reserve, which is amount 5,000 in peso. Mga taga Bulacan lang pwede mag-verify dahil need ng ID. So, umabot na sa Pilipinas yung WorldCoin. Dati sa ibang bansa lang to eh, mga lods eh. So kayo, papayag ba kayo kung sakali na i-scan yung mata nyo? Kasi meron dito mga nag-comment eh, hindi nabasa. Only in the Philippines, Bulacan ang pwede, tapos pinagkakitaan ng mga barangay. Those who voluntarily participated in this will deeply regret in the near future. 2.5 lang daw binigay dyan, paldo mga organizer. Sipin nyo, no? Pati mga ganyan, no? Kinukurakot pa, no? Grabe. Ang kulit eh, no?
Grabe na yung Pilipinas talaga. Pati world ko yung nakurakot. So kayo mga idol, papay-scan ba kayo dyan? No? Pero kasi syempre hindi natin alam kung anong balak nila dun eh. Sa mga ice na na-scan nila eh. No? Pero malay nyo naman, no? Meron silang goal na something na makakapasok ka lang sa app na to kapag na-scan na namin yung mata mo. Kumbaga naka-record na yung mata mo sa ganito, ganyan. Hindi natin alam kung ano yung plano nila dito. Pwedeng mabuti, pwedeng masama, pwedeng hindi. Hindi natin alam, no? Pero yung mga ganitong event, malamang kumita yung mga kasi ang mga ganyan naman, pag may lumapit sa barangay, tatanungin agad ng barangay, ano ba, kikita ba tayo dyan? Pag kikita tayo dyan, sige, ano muna tayo dyan? Pag wala, ay, huwag na dito yan. Iba na lang. Ganun yung mga ugali, no? So, ang lupit niyan, mga lodi, no? So, ito na. Bago tayo sa ito mga idol kahapon ko ata nakita to ng isang araw. Shoutout kay Skylab. Legend of Illumia, mga lodi. So, ang alam nyo kung ano yung naisip ko dito, mga idol, yung World of Warcraft, yung WoW. Alam niyo yun, yung WoW dati na laro, mga idol. So, ayun yung naisip ko dito. Tapos mukhang RF nga, parang RF Pero syempre yung graphics may kita natin sa mga susunod na future. Di ko alam kung ano yung... Pero nakita ko na yung gameplay nito eh. Saan ko ba nakita yun? Legend of Lumia. Saan Illumia? So, check natin Huwag yung yung play. May game. Ayan Kita niyo yan mga lodi. No? Para siyang World of Warcraft dati Naglaro ko nun yung World of Warcraft dati, mga lodi. So, meron din silang guild dito. Meron silang mga mission. May mga quest para tumaas yung armor mo, mag-level up ka. So, ganyan yan, mga lodi. So, mukhang maganda to, mga idol, no? Lalo na yung mga gusto ng ganitong genre. Iba-ibang class din yan, mga idol. May tanker, may warrior, may priest, may mage. Di ba? May mga ganun-ganun yan eh. May warlord. Ano kaya ilang kaya yung mga class dito? So, ang lupit niyan, mga idol. Kasi syempre, yung mga game developer niyan, yung paggawa nila mismo dyan sa world na yan, sa map na yan, medyo mabigat yan, mga idol, no? So, papasok na sila sa Ronin. Mga lodi, ayan. Naku, mukhang itatry ko to, Mukhang masarap itry yung mga ganitong games, mga lodi, no? Pag nakagawa ko na ito, gawa tayong guild, Gawa tayong guild dito, mga matindi dito Siyempre may mga dito, yung may mga i-raid kayo. 'Di ba? May cheap war kaya dito katulad din sa sa RF. No, ba may cheap war diyan, no? Sarap niya, no. Alam niyo kung dati may ganito na, yung nasa computer shop pa lang kami. So solid 'yan. Ang dami maglalaro nito, mga lord. Dati kasi may pinaglalaro kaming computer shop kila Kuya Ram, shoutout kay Kuya Ram. Siya lang yung may WoW na games noon, wala sa ibang computer shop, siya lang. So kung gusto mo maglaro noon, doon ka lang mismo sa computer shop na yon. So ito anytime pwede mo na malaro, 'di ba? So napakaganda na ng talaga ngayon, masyado nang available lahat mga idol. So mukhang itatry ko to, mga lodi. Pag nagkaroon ako ng time, mag-register ako dito, mga lods, no? Update ko kayo, mga idol, no? So siya ang ganda nito. Para sa akin maganda to. Hindi katulad ng mga ibang mga pumapasok na game sa Ronin. Isa to sa mga pinakamaganda ngayon na nakita ko, mga idol, no? So ayan, shoutout. Ito na. Punta na tayo dito. XRP going to 0 na, sabi ni Altcoin Daily. Sabi ni Altcoin Daily. Ito kasi si Chiquito, anong pangalan, saan siya? Sa Innovation Capital ba yun? So, ayan siya, no? In-interview siya sa mainstream media. Sabi niya dito, I see a lot of fundamentals flaws in XRP in particular. Sabi niya, no? The fragmentation of trust will really lead to a breakdown of the network. So, ayan yung sinabi niya, mga lodi, no? So, syempre, yung mga Bitcoin na mga lab na lab, syempre natutuwa sila kapag may mga negative na news.
sa XRP. Pero tayo naman di. So kung totoo to, so nakakalungkot yun. Di ba? Sabi naman dito ni Common Sense Crypto, pinapanood ko to, may YouTube channel yan. Sinagot niya si Altcoin Daily dito. Mainstream now jump on board to hate on XRP because they know the threat is real. XRP is coming for the number 1 spot. Ripple already said nobody can dictate what can or cannot done on the XRP ledger. Nice try, clown. Sabi na dito, no, mga idol. So, mainit-init na naman to. Ayoko na nga sumali dito dapat eh. No? So, pero ayan yung news. Marami rin nag-news nito sa mga iba't ibang platform. So, ayan, sinabi lang natin. Pero, kung titingnan natin, syempre, opinion to ni Idol, neto nila. So, mali nyo naman, totoo, no? So, yun lang yun. Pag-aralin nyo mabuti. Kaya mas maganda kung nagsisearch kayo ng sarili nyo, mga idol, no? So, sunod dyan, eto naman, no? Si Christine. Si Christine Lagarde. Kilala nyo to si Christine Lagarde, mga lodi. Siya yung president of the European Central Bank. Ito kasi, tinignan ko kasi yung ano niya kung ano yung, kumbaga yung company niya or something siya galing. So, syempre, medyo ano rin na company, legit naman din syempre. Pero kung ikukumpara dito sa European Central Bank, malayo to si Kuya. Kumpara mo dito kay Christine Lagarde, no? Sabi din dito ni Christine Lagarde, the president of European Central Bank and former managing director of IMF has publicly praised, no? Publicly praised Ripple and hinted towards XRP. She also met, ayan, so ayan na. So talagang kumbaga ano siya sa XRP. At ito nga yung sinabi niya. Ito, marami na rin nag-news nito kahit sa mga idol nyo ni news na to. Ewan ko lang sa mga ibang idol na ayaw i-news to. On this so panoorin natin to mga idol Pakinggan nyo mabuti. matter that you referred to and whether reserves of central bank should or could include bitcoins, I think there is a view around the table of the governing council and most likely the general council as well, that reserves have to be liquid, that reserves have to be secure, that they have to be safe, that they should not be plagued by the suspicion of money laundering or other criminal activities. And as a result, I'm confident that reserves will not enter, that bitcoins will not enter the reserves of any of the central banks of the General Council. I had a good conversation with my colleague from the Czech Republic, and I leave it to him to make whatever announcement he wants to make, but I'm confident that he's convinced, as we all are, of the necessity to. So sinabi niya dito mga lodi na hindi makakapasok yung Bitcoin, no, as a reserve. Sa kanila 'yun mga lodi, sa kanila 'yun. Syempre maraming magko-comment diyan, maraming magagalit, maraming sasabihin na 'yun, sabihin nila IQ niya daw 75, she will be fired soon. Di ba? Europoors, no, ayan, no. Syempre mga Bitcoin lovers na 'to, mga lodi. So ganyan yung tingin nila, iniisip nila mas matalino sila dito kay ate at sa buong world tuloy. Sa buong government European Central Bank, di ba? Syempre isipin nila mas matalino kami sa iyo, ate. Kami mga nakatira sa ganitong lugar. Dahil may Bitcoin kami. Matalino kami. So ayan, sinabi galit din naman sa akin. Basta yan, syempre ano na yan, European Central Bank na nagsabi niyan 'di ba? Syempre, sa tingin niyo ba mas pakikinggan kayo ng mga world leader kaysa dito kay ate? So yan So wala tayong magagawa, sinabi niya yan European Central Bank. Syempre siya, sabi niya pa nga, mag-a-announce na rin yung iba, tignan na lang natin, 'di ba? So marami malulungkot mga lods, no? Pero naku, mas malulungkot na naman sila dito. Nasa likod niya ba naman si Brad Garlinghouse huwag na nga natin yung news yan, baka magalit na naman sila. Naku, meron pa dito ang kaisa isang partner ng Bitcoin, yung El Salvador. El Salvador Congress has approved a bill to change its Bitcoin law to comply with the deals it struck with the International Monetary Fund. So kasi mga lodi,
Ayan basahin natin dito Under the plans, El Salvador would change a legal requirement making businesses accept Bitcoin as payment, making it optional. Optional na kung gusto mo magbayad ng Bitcoin o hindi, no? Optional na. The government would also reduce the budget deficit by 3.5 of GDP over the years through spending cuts and tax rises while boosting reserves from 11 billion to 15 billion. So ayan, babaguhin na nila yung law nila pagdating sa Bitcoin. So ayoko na magsalita ng ano dyan, bahala na sila maintindihan. Breaking inside source confirm XRP is being considered for US digital asset stockpile. So parang nagsalita dito si The Wolf of something, yung news nga. Sabi niya dito mga lodi, the strategic stockpile they are discussing BTC and XRP. This was once again confirmed as truth by Scott Melker himself as he explained today. It was very clear that XRP was being considered and they were freaking out, man, no? Naguluhan lahat ay nag-freak out lahat, nataranta. Nung sinabi nila na yung XRP is pwedeng ma-considered. Do you believe President Trump will include XRP in a nation digital asset stockpile? So magkaiba po yung stockpile sa Bitcoin Reserve mga lodi. Papaliwanag sa inyo nito kung anong pagkakaiba nun, mga idol. No? So, pakinggan natin to. Medyo bibilisan ko lang ng konti kasi copyright niya ako, pero sana hindi. Let's get this straight. First, let's identify the difference between the crypto reserve and the stockpile. The crypto stockpile is actually when the government seizes crypto from criminals or actually through mining facilities and just accumulate crypto, which is a main difference between the strategic reserve, which really means that the government deliberately acquires digital assets with some purpose. In some cases, they might be accumulating digital assets for the issuance of a CBDC, a central bank digital currency, which of course is likely to run on top of the XRP ledger. So Ripple met with the SEC, a private meeting that took place back in 2018, almost 2 years before the SEC lawsuit came out of shadows in November 2020. For me, that's not a coincidence. That's exactly when Ripple negotiated with the US Treasury the XRPs that are actually in escrow. So considering that the US has to inevitably accumulate digital assets, especially to run their CBDC, and I don't care if Trump signed an executive order that has actually banned CBDCs, we all know that that's a temporary resolution. It can change. Policies change every time. As far as there's a new administration coming, they can change that in the blink of an eye. When BRICS nations start to actually adopt digital currencies, I'm telling you, the US doesn't want to stand behind. Well, it seems very logical that if the US government acquired a digital asset, they would likely to buy for the lowest possible price. Now, how they actually achieve that? Well, that's quite easy. Well, they drop the same lawsuit that ultimately turns XRP into the first digital asset to be fully regulated. Second step, they crash the price. Everyone's panicking, thinking that XRP is going to go to zero when the large wallets are purchasing large sums of XRP for the lowest possible price. Now, you might ask, but how is it possible that they were acquiring large sums of XRP without moving the price? Well, that's called OTC off the markets, and guess where? The US government, the Treasury, will have the opportunity to purchase large sums of XRP. Did you guess it already? It's called the escrow. The escrow is there for a reason. So my speculation is that the US Treasury purchased a large sum of the XRP escrow, which might be on the billions of XRP, to actually embrace the XRP ledger as the core for its CBDC, central bank digital currency, by purchasing billions of XRP OTC off the markets when they dropped the SEC lawsuit, while simultaneously purchasing the only digital asset fully regulated in the entire crypto space, which the outcome was decided from day one. That's why I say XRP is the chosen one. I assure you, the US government is not the only government that's working with Ripple side by side, and that includes a multitude of central banks all around the world, which are migrating to a new system, which is blockchain-based. Distributed ledger technology is going to run the new financial system. That's why real stablecoin was created right in time when Yung tawag niyo sa RLUSD, real stablecoin yun. Tether USDT is running out of business. That's all by design. Nothing is a coincidence on this space. And right now you have two choices. Either you get on the train or you're going to be left behind. There will be no way in the middle for investors. Your favorite bank is sponsoring crypto events, is actually heavily invested in digital assets, and you are telling me that crypto is too risky. 99% is going to be wiped out. In my next video, I'm going So sinabi niya dito mga idol no, na 99% na mawa-wipe out no, at
babagsak muna yung price bago sila mag-acquire. At parang hinihint niya rito na ang mag-i-start o ng pagbagsak o magkakaroon ng magka-crash once na bumagsak yung USDT, mga Lodi, no? So, once na bumagsak yun, syempre, ang papalit RLUSD. So, ayun daw yun, mga Lods, no? At saka sila, yung escrow, no, na i-acquire ng government. So, ayun yun, mga Lodi, no? Syempre, hindi naman natin alam kung mangyayari talaga yan. Sinasabi niya lang yun, mga idol. May chance na mangyari, pero hindi natin sure kung totoo o ilang percent. Seba Swiss Bank offers XRP to individuals, businesses, and organization. Pioneering DeFi token on XRP Ledger, no? So ayan, mga lodi. So dumadami na yung mga ina-adapt yung XRP. Isa pa to, Grayscale files for an ETF, XRP ETF while the New York Stock Exchange, no? O ayan, yung mga lodi, Grayscale, mabigat na yan. Ano ba susunod dyan? BlackRock na. So prepare na sa announcement ng BlackRock daw, mga idol. At ito naman, GMCI launches US Select Index tracking US-based cryptocurrencies, XRP, Solana, and Doge, no? Ayan mga news natin. You were never meant to hold XRP. So ito, medyo matindi rin yung sinabi dito ng director You were never meant to hold XRP. That's what X-Ripple director himself stated. Leading DeFi token on XRP Ledger CTF token partners with Amazon and Walmart. Prepare for a game changer. CTF token could skyrocket. Ano po yan token fund. Ano ba ito? Crypto token fund. Skyrocket from 0.99. So, tinitrade po yan. No? With a market cap of 20 billion. So, this is about to explode. So, mga idol, katulad nga ng sinabi ni Tisoy, mga Lodi, na parang ang mangyayari, mas gusto ng mga malalaking kumpanya o ng government na sila yung humawak ng malaking amount ng XRP. So, kung ikaw, meron kang XRP, no? Swerte mo na agad, mga idol, no? Because not your keys, not your crypto. Kaya nga yung XRP ko nilagay ko sa Trezor, no? Kasi baka meron silang gawing kakaiba Hindi natin alam, no? Pero para sa akin, solid naman yung BitGet, mga idol, no? Kaya, kumbaga, marami namang sinasabi, nagsasabi nun na yung mga crypto exchanges, nandyan yung asset mo para mag-trade or magbenta. Kung mag-hold ka, dapat meron kang cold wallet. So, ganun yun. Which is, tama naman. And, para sa akin, kung medyo maliit pa lang naman yung asset mo, halimbawa, mga 5 digits, okay na sa akin yung nasa BitGet ka. Diba? Kasi safe naman yung BitGet. No, yun. So, ito na. Ito pa. Major shift in Japan's banking sector. All banks to adopt XRP next week. Mga lodi, sa Japan to Japan, ba't parang Korea to? Ayan. So, isa pa yung Japan. Yung Korea din, mga lodi. XRP lovers din yung mga yon. So, kayo na pong mag-isip kung anong sa tingin nyo mangyayari ngayong 2025. Pag inadapt na lahat ng bangko, karamihan sa buong mundo yung XRP. No? Ito, Binance na to. Binance US, another win for XRP holders. Ayan Hindi tayo. Ayun yan. Tapos, Ripple, nako ito, medyo mabigat din to Ripple stablecoin RUSD is features in the morning edition of the Wall Street Journal. XRP is about to conquer the world. Ayan mga idol, no? So kung marami pa ring may doubt sa XRP, okay lang 'yun, no? Sabi nga, katulad ng sinasabi sa Bitcoin, mga lodi, ba 'yun? Deserve niyo yung presyo ng Bitcoin kung kailan kayo bumili. No, ganun lang 'yun, no? So ganun din sa XRP para sa akin, mga idol.
So, yun yung mga news natin ngayon. Medyo malulupit, matitindi, mga lods, no? So, puntahan na natin yung mga comment nyo. Ayan. May season 2 ba tong Cell at Work? Yung sa yung anime? Gusto kong panoorin sa ano to eh. Kasi may nakita akong live action eh. Sabi ko parang alam ko yung anime na yun ah. Pero hindi ko pa napapanood yung Cell at Work na yun ah. So ayan, magko-comment tayo. Burahin ko na yung may mga sinesend na link ha, mga lods ha. Baka kasi kung ano yan eh. O ayan, shoutout muna tayo mga lodi. At syempre pag may mga tanong sagutin natin. Si Carl Ben Luna. Ayan, shoutout sa iyo Carl Ben Luna. Si Ramil of OFW Vlog. Ayan, shoutout from Saudi Arabia. Idol, shoutout sa iyo Idol Ramil. Si Big CMFF nag-upload din, walang news kahapon. Yes po, medyo busy tayo nakaraan. Pataas yan ang haba ng week ng isang bar. So ayun yung sinabi ni Ramil dito sa XRP siguro yung sinasabi niya. Si Erlaber Boss, shoutout sa iyo. Ninoy Taduran, ano nga ang nangyari? Ayan, si Ninoy Taduran, shoutout sa iyo. Ayan, si Clabis, si Joseph Berdin, always yan. Mabilis lang update ngayon. Ayan. Hindi ba nila nakikita sa radar yung isa't isa? Malamang nakikita yon mga lods, di lang natin alam. Kung ano yung nangyari. Pero meron pang sinabi na nabasa ako na yung nagde-drive down ng helicopter is babae at meron pa lang siyang 500 hours na training. So hindi ko sure. Nakita ko lang yun, hindi ko na nilagay sa news niya, yung ko lang naalala. No, pero syempre malilinaw din 'yan pag natapos na lahat ng investigasyon. Puro inflation na lang lagi ang binabanggit ni Jerome. Yan, yari sila ngayon kay Trump. Pakiramdam ko, idol, pataas na ang market, tapos na konting consolidation, tapos up ulit. Madami din kasing magandang news sa crypto. Yan, both XRP and BTC na yung binanggit. Wag na magtalo yung mga fanatics nila. Video ni McAfee parang hindi. Yun, hindi ko sure. Pero matagal na raw yung video na yun, idol eh. Si Phil Habis, shoutout sa iyo. Yan talaga pagdating ng pagpapala, maraming humahadlang. O, sabi ni Salad, oh. Paunti-unti, idol, baban yung Tether. Papalitan na ng RLUSD. Pwede pong mangyari yan, idol, no, na RLUSDT na. No, ayun yung inaasahang mangyari ng mga XRP Army, di ba? Pero syempre, hindi natin sure kung ganoon talaga yung mangyayari. Pero marami na talagang kaso yung yung USDT. Yung unang pasok ko pa lang sa mundo ng crypto, naririnig ko na yung mga doon. Syempre ako, hindi ko naman wala man akong pakialam doon dati. So, si Hanso Hasashi Hasayabusa, kung Hipachoy kay Jeblo, XRP and Doge to the moon, care of sabaw ng ulikbang pusit. Okay. Nakabawi si Boss Robo kanina sa lugi niya nung nakaraang gabi. Sarap panoorin yung live ni Boss sa FOMC. Oo nga eh. No? So, grabe, congratulations pala kay Boss Robo. Medyo nabawasan yung timbang ni Idol daw ha. Nanonood ako ng konti kagabi, mga lodi. O sa mga yung mga para makanood kayo ng live trading, panoorin niyo si Boss Robo sa Stock Tambay. Dalawang araw siyang nag-live ng magkasunod ngayon ko lang na Ngayon ko lang na nakita 'yon, mga lodi, kasi usually every week siya So ito yung nung una nito sa New York session 2 days ago, and then FOMC meeting, no? Rin siya diyan, nag-live din siya ng trade diyan. So kung gusto niyo panoorin, mga lodi, no, hindi naman porkit yung live kumbaga live yung market. Ang titignan niyo lang diyan kung paano siya mag-trade, kung paano siya pumosisyon, tas may mga nagtatanong diyan, sasagutin niya. Maraming information na binibitawan si Boss Robo habang nagla-live siya. So kumbaga recommended kong panoorin niyo 'yan. Si Bon Aspera, shoutout sa iyo. Dumating na yung Treasure T na binili ko under your link, kaso hindi ko ma-transfer. Nanonood pa ako ng mga tutorial paano mag-transfer. Nag-tangem ring ka na lang sana
Madali lang i-set up. Kahit kindergarten, marunong. O, sabi ni James Lewis. Madali lang din naman yun. Kumbaga, once na alam mo na yung pag-transfer mga lodi, ayun lang naman yung gagawin mo doon, paulit-ulit lang. So, magiging basic na lang yun, no, pag tumagal. Si Jenilyn Rivera tsaka si James Lewis, shoutout. Kuya, kung nawala yung USDT, saan ka magko-convert ng stablecoin? Meron pa tayong USDC, mga lodi, no? At sa tingin ko, once na bumagsak yung USDT, kumbaga, yung rise ng USDC siya yung magiging main stablecoin. Sa tingin ko lang yung RLUSD medyo ano pa yon, medyo hindi pa natin sure kung ano mangyayari doon. Mukhang may plano silang iba doon eh. About sa $100k ang price ni XRP, sabi na ni Simpson, sobra yaman na natin yan. Bili na ako Bugatti Chiron. Imposible yan, Lods. Wala pang nangyaring ganun sa crypto. Naaangat na mabilis. Panahon siguro, 3 cycle na kaya. Mga 10 years from now, hold mo yung XRP mo. Kahit 100 XRP lang, wag mong ibenta. Lahat magtira ka ng 100 XRP. Kahit babalik siya sa 60 cents, hindi ka pa rin talo. Bawi lang. Maghintay ka lang ng 10 years for retirement money. Oh, pwede naman yan, mga lodi. Ako, mga lodi, hindi ko nga inaasahan na mag-4 digit yung ano eh. Yung XRP ngayon cycle 2025 eh. No, siguro 3 digit. Nalalakihan na nga ako sa 3 digit eh. Kasi pag sila ng 3 digit, pwedeng 999 eh, di ba? Ang presyo ng XRP, $999. Isipin mo yun. $600 lang, mga lodi. Ano na eh. Medyo malaki na yun eh. Sa akin, sa ano hawak kong XRP. Malaki na yun. Tapos may isipin mo, magpa 4 digits pa. Nako, medyo solid na yun, mga lodi. Masaya na ako nun. Hindi ko naman kailangan ng sobrang dami, mga idol. No? Maging masaya lang yung buhay natin, okay na yun. Sobrang ganda ng XRP, sobrang mura ng gas fee, cents lang at ang bilis pa, sabi ni James Lewis. Grabe, nalalapit na talaga pag-unlad natin, Lods. Sana huwag mapagod at magsawa mag-update sa amin. Oh, sabi ni Ronwell Llamos. Shoutout sa'yo, idol, always ka. Sana tumaas na, Lods, para mabayaran ko na inutang ko panlagay na XRP. Para mas malaki loan ko, panlagay ulit. Naku, alam nyo mga Lodi, hindi natin sinasuggest yan na mangungutang kayo at ilalagay nyo sa crypto. Napaka-risky niyan, sobra. Ayun na yung pinaka-risky mong gagawin. 2 laro ang pumasok sa Ron kagabi. Wonder Wars. Ayun yung hinahanap ko na comment ni Skylab eh. Legend of Illumia. So check natin yung Wonder Wars. Wonder Wars. Oh, ito pala yun. Wonder Wars, oh. Oh. Ano to? Paano yung labanan? Paano yung gameplay nitong Wonder Wars? Mukhang cute din ah. Batala. Kala ko batalya sa bike. Wonder Wars. Gameplay. So nakita na natin. Ay, 1 year ago na to ah. Tingnan nga natin gameplay. Pero 1 year ago na to. Baka may mga nabago na dito. Mga idol, no? So, ganito yung ano niya. No? Banatan. O, ayan, no? Yaan nyo pag sa bakasyon. Sa bakasyon, mga idol, ano natin to? Lalaruin natin yung mga games sa, sa Ronin, no? Lalaruin natin yung mga games sa Ronin, mga lods, ngayong bakasyon. May pasok kasi kaya hindi ko rin masikaso eh, mga lods eh. Pero pag nagbakasyon na, lahat ng mga laro dyan sa Ronin, i-experience natin yan, i-vlog natin. Si Michael Estrada, shoutout. Kaunting panahon na lang at papaldo na tayo, mga idol. Si Dens Cortez, si Ching Quailey, malapit na kumawala sa hawla. O, ayan. Saan mahanap yung address ng CryptoBilis? Ayan. Yung mga lodi, yung link natin ng CryptoBilis, nandyan sa
sa description sa baba. Mga idol, i-click nyo lang yan. No? O, sige, tignan natin ha. Bakit na naman ako. So ito, nakalagay dito, cold wallet link. Ayan o. Pag kinlik nyo yan, mapupunta kayo dito sa CryptoBilis. Sagad nyo lang sa ilalim na ilalim. Mga idol, no? About Us. Makikita mo, di ba? O, click mo yung About Us. O, andyan yung kanyang location. Mga Lodi, no? Pinuntahan natin to mismo. Ayan, no? So, ganun. Diba? Ganun lang po. Nandyan po yung link natin sa description sa baba. Mga idol. Saan tayo? Si Magnu, Simperial, Bullrun po ngayon, tapos na po ang having event sa Bitcoin, sabi niya. Hayaan nyo na muna yung mga XRP Burst BTC, gusto ko na maging milyonaryo. Sana mag 1 peso na ang SHIB. Saglit na lang yung SHIB bukas. Yan, isa pa yung SHIB na yan. Pag nag-piso yan, solid din tayo dyan. Pag tumakbo ako, tumakbo tuloy. Sabi dito ni HHTV, yun, nag-upload din. Silent viewer lang ako. Pag ako pumaldo, hahanapin talaga kita. Parang hindi ko alam kung nananakot ka ba, idol, o natutuwa ka sa akin, eh. Ang ganda daw ng mga angat ngayon, sabi ni Sumbag. Benji, crypto is dead. Oh my God, kawawa naman yung crypto, namatay na. Mektek, anong platform gamit nyo sa crypto? UK base ako. Bitget gamit namin ngayon, idol, no? Bitget. Nandiyan yung link natin. Check nyo yung mga link dyan sa baba, mga Lodi, makatulong sa inyo yan. Union Bank, ready na rin XRP. Isa pa yan, gusto nyo mag-withdraw na sa susunod na mga buwan. Ready na kayo mag-withdraw sa Union Bank. Ano Twitter handle mo? May Telegram ka din ba? Mabuhay ka, idol. Wala po. Sa YouTube lang ako. May Facebook ako dyan. Follow nyo. Diyan din yung link. Makapag-pre-order na ng Lambo. Ay mukhang mahirap kasi may Lambo dito sa Pilipinas. Mga Lodi, pag pinarada mo, pagbalik mo, sinasampahan na ng mga bata, eh. Sabagay, syempre, kung sa subdivision ka nakatira, walang ganun. Kaya lang ako, sa ano lang ako nakatira, hindi sa subdivision, eh. Mga Lodi, eh. So, hindi ako pwede bumili ng Lambo. Pagbalik ko, sinasampahan na yung Lambo natin ng mga bata. Numogram loads, ano nangyari? Hindi ko alam kung ano yung Numogram. Kung magkakatotoo lahat ng prediction sa XRP, maraming Pilipino na magiging milyonaryo o bilyonaryo, sigurado yan. And sana magkatotoo. Sana nga, idol, no? Nakawala na yung mga ibang kababayan natin sa government. Grabe yung budget ngayon ng Pilipinas. Ang lupit na nangyari, no? Grabe. Ang ganda ng news line-up mo today, Lods. Suggest ko sa'yo, nanonood kay Waters Above. Yan name ng channel niya, ma-amaze ka sa content niya na may relation ang nangyari sa crypto sa mga tinatalakay niya. Hindi ko na sabihin para suspense. May TA din siya. Sige, check natin yung Waters Above na yan, mga Lodi. Delikado mga exchange pero sobrang mahal naman ng Trezor 5. Pwede ka naman di bumili ng Trezor 5, idol. Pwede ka naman doon kasi sa link natin, no, sa may affiliate natin dito. Makikita mo dito yung mga price ng mga wallet, no? Hindi lang ka naman Trezor yun nandito, may Ledger din dito, may Tangem din dito, mga idol, no? Pag pumunta ka sa shop, ayan, makikita mo dito yung mga binibenta nila. Makikita mo rin dito yung mga price. At kung kunyari, itong Trezor, halimbawa, meron siyang Safe 5, ito yung nasa akin, eh. Yung Safe 3 naman, 6,700. So, pwede mong i-check kung ano yung mga crypto na mga available sa Safe 5, mga idol, no? Ganun din sa Model T. 12 naman to. Ito kasi yung una kong Trezor. Ang pwede ko lang ilagay dito noon, Bitcoin, Doge. Yung SHIB ko, alam ko pwede dito, kaya lang hindi ko kasi na nilagay yung SHIB kasi yung sa ERC20 pa yun, eh. Pwede ka maglagay.
So, marami ring mga coins, kaya lang, syempre, baka yung trip mong coins wala. Ganun lang, no? So, check mo na rin kung ano yung mga coins na available sa bibilin mong wallet. Ganun lang yan. Lods, dumating na Treasure 5 ko, paturo sana. Paano maglipat ng mga Kraken, from Kraken to XRP. Alam nyo, kasi ang ginawa ko sa XRP, kasi may ano yan eh, may tag. No? Unfortunately, sa BitGet, hindi nagbibigay ng tag yung ano yung Trezor eh. So, ang ginawa ko, sa KuCoin, pwedeng walang tag. So, ang ginawa ko, nilipat ko yung XRP ko from BitGet to KuCoin. Nilipat ko muna sa KuCoin. Tapos KuCoin to Trezor. Ganun yung ginawa ko, mga Lodi, no? So, may link din tayo dyan ng KuCoin. Kasi nga, para dun sa mga gusto mag-transfer. Pero meron din daw sa Bybit. Hindi ako sure eh, mga Lodi. Kasi yung napinanood kong tutorial, KuCoin yung sinuggest niya. So, KuCoin na lang yung ginawa ko. Para mabilis. So marami namang tutorial din sa mga YouTube, mga idol, no? Mabilis lang naman 'yan. Pero ang suggest ko, bago kayo magalipat, wag muna malaki, subukan niyo muna ng maliit, no? Maliit na halaga. Kasi mamaya magkamali kayo sa unang ano niyo, ma-GG kayo. Kailangan i-check niyo yung address lagi. Double check lagi, mga Lodi. Yung 4 na sa umpisa tsaka 4 sa dulo dapat parehas lagi, no? I-check niyo 'yun. Kaya pala may USDC na sa futures trading. Sir Jeblo, may TRX ka ba dati? Meron, ngayon wala, no? Si Jackin eh, kasi nakapokus ako ngayon sa XRP eh, sa Doge, chat sa Doge. Doon ako nakapokus ngayon eh. Sabi naman dito ni John Michael Carlos, tama na mag-enjoy at wag malalaki ulo nyo. Sabi niya, idol, kapag kumita, pag yumaman daw kayo, kayong yayabang ha. Stay humble at always thank God sa lahat ng biyaya sa atin. O yan, shoutout kay John Michael. February 1 pa yan magbabasag. So ito yung nabasa ko, no, na February 1. So inisip ko, baka nga February 1 mabasag to, no? Kasi napakalapit na, oh. Bukas na yun, eh. Ayan, si Ronald Germo, shoutout sa'yo. USDC or RLUSD na yan, boards, pag tinanggal ng USDT sa majority ng exchange. Opo, malamang. No? Pero una talagang puputok dyan, USDC, kasi matagal na rin yung USDC. Pansin nyo sa Ronnie network natin, USDC, hindi USDT. Diba? Kasi Ethereum base mga lods Si Dance, random video, shoutout sa'yo. Pa-shoutout, Boss Jeblo, watching from Japan. Sana magkaroon ka ng tutorial sa mga newbies sa crypto. Willing to learn, power boss. Si Mark Samson, ayan, shoutout sa'yo, idol. So sige, pag ano na lang, kasi ngayon busy pa tayo magbodega kasi bull market ngayon mga Lodi. Kaya kumbaga parang nakapokus ako sa ways kung paano ako makapagbodega, mga Lodi, no? Kung ngayon ako gagawa ng tutorial, baka maguluhan yung isip ko. Yan ginagawa ko ngayon, bodega, saan ako kumuha ng pambodega, nagtitrade ako ng sobrang ingat, no? Trade ko ngayon sobrang ingat, mga lods. Kaya ayoko namang i-tutorial yung ganun. Kasi pag sobrang ingat ka naman, baka wala kayong matutunan sa akin, maboring kayo sa ginagawa ko. No? So, mas maganda kung yung standard tutoring. Sabi nga ni Boss Robo, tutorial. Oh. 'Di ba? So, kailangan ngayon medyo mag-aano muna tayo. Mag-focus muna tayo sa bodega. Siguro pagtapos na itong bull market, ayan, sige, gina ako dyan, kahit ano pang gawin natin. Mag-aabang tayo ng short dun, mga lods, mag-short tayo. Shoutout, Boss Jeb, watching from, TWPH, Taiwan. Ano ba yan? Thailand? Si Live, ayan. Si Pado Burst, shoutout sa iyo. Si Kajong, naghihintay siya ng 2.93. Nako, nasa 3 point tayo ngayon. 3. Yan, $3. 2.93. Dito banda. Hindi natin. Pero malapit-lapit lang yan, mga Lodi. Set up mo na kung gusto mo. Set mo na para mamaya dumikit dyan. Nakalimutan mo eh. May kita-kits. May kita-kits ba ang mga XRP supporters? Sabi ni Divine. EB. EB, may EB ba tayo? Parang wala namang impact pag nanalo si Trump. Pagka panalo ni Trump.
Napasubo lang ako ng pagbili ng coins, lalo na yung MAGA Trump. Hindi yung Trump pero Trump pa din. Di naman tumataas, lalo lang bumababa. So, mali ka ng napasukan na liga, idol eh. Yung MAGA Trump kasi hindi naman yan sa kanya talaga. Wala naman siyang in-announce na sa kanya yan. No? Kung papapiliin ka ng Trump coin, yung Trump na sa kanya tsaka tong MAGA Trump, mas maganda pa yung Trump coin. Kasi yung Trump coin, sa kanya talaga yun at gagawa niya ng paraan yun sa mga susunod na buwan or something na magkaroon ng utility kasi syempre coins niya yun eh. Coins ng presidente yun. Syempre mag-iisip yung team kung paano papalaguin yung coins na yun, kung paano i-involve yung coins na yun sa mga bagay-bagay. Pero itong MAGA Trump, mukhang malabo na to. Idol, no? Kahit kailan, hindi ko sinabi bumili kayo nito ha. Sabi ko lang nun, no, ang alam ko lang nun, mag-trade eh. Kaya lang, nung lumabas na yung 2 days before inauguration, di ba sabi ko, sa inauguration, ako yun ha, sabi ko, sa inauguration, magte-trade ako sa MAGA Trump kasi baka mag-pump siya. No? Kasi inauguration ni Trump eh. Pero 2 days before mag-inauguration, naglabas si Trump ng coins niya na Trump. Di ba? Kaya cancel na yung plano na yun. Cancel na yun. Dahil may nilabas na bagong bagong meme coins eh. O, di ba? Naka-short position na ako ngayon, naghihintay ng dump. O, sabi ni MG Gaming. O, inaasahan ni Idol, magdadump pa. O, sabi nga nung ni Pogi, di ba? Nung pinanood natin, sabi ni Pogi dito. Saan na yun? Wala na si Pogi, Eto, na magkakaroon pa ng crash. No, magkakaroon pa ng isa. Sabi niya yun, hindi ako sure kung magkakaroon nun ha. Malay niyo wala. Magkakaroon pa ng crash bago talaga mag-pump si XRP. Alam niyo sa tingin ko, sabi nga 50% down, 5% rebounds, last price ng bull run. Alam niyo ang iniisip ko itong XRP, hindi niyo mahulaan yung pag-pump nito sa tingin ko lang ha. Kasi kung mahuhulaan natin yung pag-pump nito, di lahat na tayo na, yayaman na tayo pagka ganun. No, may isi-shake out pa to sa tingin ko. Baka nga sa middle ng 2025 or something, mag-crash pa to eh. Bumagsak to ng hindi ko alam kung magkano. Kung bumagsak pa to, doon masi-shake out na lahat. Tapos biglang magko-consolidation, then bagsak ulit. Tapos consolidation, isipin ng mga tao babagsak ulit and then boom, lilipad na siya ng ganun. So mag-shake out siya, parang ganun yun sa naiisip ko. Pero kung believer ka naman ng XRP at nakaplano naman yung strategy mo na kung hanggang saan ka lang, hanggang dito yung pag umabot sa ganito yung presyo ng XRP, take profit na ako. O kaya pag umabot sa ganitong panahon, take profit na ako. Wala kang kabaron. Kahit ako mga Lodi, alam nyo naman na ang profit, gusto kong mag-profit sa bull market is yung bear months ng 2025. Doon na ako mag-iisip na baka mag-DCA ako ng profit nun sa 2025, no? Na bear market, halimbawa October, no? Diyan ako magsisimula, October, November, December, yung 3 buwan na yan. Sabihin na natin sa October, pag may pump ako nakita doon, pwede na ako mag-take profit ng mga 50% ng asset ko nun. Iwan ko yung 50%. And then pagdating ng November, ganun din, no? Yung naiwan, babawasan ko ng 50% din. O di 25% na lang matitira. Pagdating ng December, doon, kukunin ko na lahat yun. Parang ganun. And then, chichempo tayo ng short at pag bumagsak yun, syempre kahit naman kunin ko yung profit ko, hindi ko naman i-out lahat yun. Magtitira tayo ng pang-invest pag sa bear market na. So, ganun yung plano ko, no? Ganun yung sa akin. So, kung ano man yung mangyari yung January hanggang August, September, sabi natin September kasi September wala pa rin akong balak niyan eh. So, simula ngayong January hanggang September, wala akong pakialam doon kahit na bumagsak pa yan, lumipad pa yan, wala akong pakialam. Mga Lodi, basta ang target na date ko is mga ganung buwan, October to December. No, ayun yun sa akin, no? So, pag nagka-crash yan, once na nagka-crash yan, mas magbubudega ako. Budega tayo dyan. Ganun lang yung ginagagawin ko mga idol. No? So, ayun. Sana na-enjoy nyo yung ating video ngayon na medyo malupit-lupit mga Lodi. No? Sabi nga dito, wala na magsisiro na daw si XRP. Sabi naman dito, bumawi naman. Oh.
Hindi daw tatanggapin na strategic reserve si Bitcoin. So ano ba talaga? Hindi natin alam kung ano mangyayari, no? So ayun lang. Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin. Check niyo rin yung mga link diyan sa baba. Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up? Subscribe me and my Jablo. sabihin mo yung pangalan ng channel mo. My channel is Clovy, so check it right now. So subscribe to me and bye. Clovis TV. Ayan, nandyan din sa link natin yung yung kanyang YouTube. So ayun lang. Kita-kits. Bye-bye. Bye!